Kabayan, napapaghalataan po tayo. Tinanggi na ho ninyo yung tungkol sa pagharang ng trapiko sa Commonwealth Avenue para makadaan si BP Sara Duterte. General, tama ho ba ako? Tama po kayo. Walang kinalaman po yung opisina ng ating pangalawang Pangulo tungkol doon sa pagharang ng pulis natin doon sa traffic flow sa Commonwealth at Dasora. O ay saan ho galing ang kautusan sa nagpahinto ng traffic na si Executive Master Sergeant Pantaliano? Ganito po kasi ang nangyari during that time. Habang nagmamando po ng traffic itong ating pulis, ay yung isang pulis po na nakaposte naman doon sa kabilang kalsada, ay tumawag sa kanya na may paparating na convoy. At dahil po doon, alam naman natin yan, yung mga, ito naman parang naging customary practice na ng mga traffic enforcer at yung mga pulis natin nagmamando, na pag may parating na convoy, ambulansya, fire truck, police vehicle na nagmamadali, ini-stop talaga natin yung traffic para bigyan daan yung mga paparating na emergency vehicle. So kung mapapansin nyo po doon sa video, nakikipag-usap po sa telepono yung pulis natin na humarang doon sa Commonwealth, humarang doon sa flow ng traffic. Sapagkat kausap niya po doon yung pulis na nandun sa kabilang kanto para marinig niya nga yung paparating na convoy. At dahil po doon yun, pasamantalang hininto niya yung traffic para makadaan yung convoy. Pero paano niya lamang ang dadaang convoy ay kay BP Duterte? Yun po ang tinanong natin sa kanya. Sabi ko nga sa kanya kahapon, paano mo nalaman at saan ang galing yung convoy na kay BP yun? Ang sabi naman niya, nagkamali siya ng pandinig. Yung salitang VIP, ang pagkarinig niya ay BP. Dahil nga kung makikita niyo doon sa video, habang nakikipag-usap siya, ay kinakausap siya nung uploader. At dahil doon parang hindi niya masyado narinig, kaya parang ang nasabi niya BP. Yan po ang kanyang paliwanag sa akin kahapon. Ang dinig niya ay BP sa salitang VIP. Parang ganun po. Kasi maingay din sa kalsada. Naintindihan naman natin. Pag nasa kalsada ka, medyo maingay ang mga sasakyan. At habang kausap nga niya daw po yung isang pulis, ay nakikipag-usap din siya doon sa uploader. Makikita din naman talaga po yun sa video. Okay. Paano kung may lumabas na video na talagang si BP Duterte ang dumaan? Hindi po talaga lalabas yun sapagkat wala naman po doon ang ating wala naman si BP. Sigurado po kami doon. Opo. Sabi niya si BP, sabi ng uploader ni Quinampan, cleaner pa ng uploader, sinong BP? BP Sara? Sabi ng polis, oo. Yun, tapos nagsalita na yung uploader na, dadaan daw si BP Sara, kaya nakahinto ang traffic. So, malinaw binanggit nung police, General. Yes po, yun nga po ang aming kinaklaro sa kanya, pero ang sagot naman niya is, yun nga, na-misheard niya lang yung salitang VIP to BP. At sabi naman niya, just to get away dun sa exchanges nila lang salita ng uploader, parang nag-oo na lang siya, pero umalis na rin kaagad siya. Ay nako, General, hindi ba delikado sa mga pulis mo yung ganon na nagkakamali? Well, delikado po talaga yun. Wala ba silang pinalalampas yung mga ganyang pagkakataon. Pagka nagkamali po yung pulis, talagang atin pong pinaparusahan. Kaya po atin siyang nirelieve na at papailan natin ang administrative case. Pero wala ba silang training tungkol ho dyan na General? Parang, I'm sorry to say this nakakahihaw tayo. Pati ang communication natin ay cellphone, hindi o radyo. Well, may training naman po. Kaya lang, siyempre, yung ating mga pulis, din yan. Talagang minsan nagkakamali din po. Abinado naman tayo dyan. Pero ang pamunuan po naman ay hindi ko po konsinti sa mga pagkakamali. Talagang kung may pulis tayo nagkamali. At whether sinasadya or hindi sinasadya, pinagagana po natin yung ating disciplinary machinery. Paano nyo nakilala ang uploader na si Janus Munar? Paano nyo nakilala ang pangalan? Well, nakita naman po yun sa pag-iimbestiga sapagkat yung ating pong pangalawang Pangulo hiningi po niya na magkaroon ng masusing investigation at base nga po doon sa aking pag-iimbestiga muna doon sa mga Facebook accounts at kung sino yung mga nag-share ng mga video, ayun po ang lumabas. Ay, nako. Okay. Salamat po, General.
sa Yes, sir. pagkakataon. Salamat po. Opo. Salamat po na marami, Sorry. Sir Kabayan. Opo, thank you po, thank you po. Parang dismayado pa si Kabayan na hindi binanggit ng pulis na si VP Inday Sara. Diba? May napansin ba kayo the way mag-interview itong si Kabayan? Talagang dun lang siya nakapokus dun sa VP Inday. Diba? Na gusto niya talagang busisiin, kulikutin, baka si VP Inday talaga yun. Diba? Na hindi man lang niya binigyan ng mataas na oras na tanungin ang pulis kung sino ba yung VIP na yun. Diba? Kung sino ba yung VIP na yun. Ang taas-taas ng oras ni Kabayan na, diba, mag-interview ng mga walang kakwenta-kwenta na paulit-ulit, diba? Paulit-ulit na nga sinagot ng pulis na hindi nga si VP Inday Sara yun. Pero ini-insist pa rin ni Kabayan. Huy, Kabayan, dapat tinanong mo sino yung VIP na yun. Sino yun? Halata din no? So, ano kayo ngayon? Dismayado kayo. Dismayado kayo dahil hindi si VP Inday Sara yun. Abay, sayang naman ang effort, di ba, ng mga di ba, ng mga opposition at ng mga against kay VP Inday Sara, di ba? Pinag-i-issue-issuehan na nila, hindi naman pala totoo. Yan kasi, no? Bago kayo humusga at bago nyo spread ang news, alamin nyo muna kung totoo, tama, paki-confirm muna. Hilig kayo magsabi sa amin, fake news, fake news. Kayo naman pala ang number 1 fake news spreader. Hindi na uubra yan, di ba? Hindi na uubra yung mga pinaggagawa nyo. Di ba? And kasalanan nyo, pinapalaki nyo pa, ay malalaman talaga ng mga tao. Di ba? Sino ang nagsisinungaling at sino ang totoong, ang pakay lang ay manira.